sa atin po mga kapuso sa 23 mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At yung po mga sumusubaybay sa atin, ano po, via Facebook Live sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, ganun din po sa iba't ibang bahagi po ng planetang Earth. Magandang araw po sa inyo at welcome po sa ating palatuntunang Kayo at ang Batas. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ngayon po ay 22 sa buwan ng Mayo taong 2020. Pagka sinabi nating 22, yan po nasa letrang I sa card ng bingo. At minsan tinatawag po yung babaeng nakaluhod, 22. Alright? So doon po sa mga nanonood sa atin via Facebook Live, magandang hapon po sa inyo. At maraming salamat sa inyo pong patuloy at walang sawang pagsubaybay. Nasa malayo man kayong lugar, nasa ibang bansa man kayo, kayo po yung sumusubaybay sa ating palatuntunan Kayo at ang Batas. Magandang hapon muna kay Mr. Jerry Alili ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Tinawagan ko na po ito nung nakalipas na araw upang iset ng interview bunsod po nung natanggap nating impormasyon at reklamo kaugnay po doon sa kompetisyon na sinalihan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Kamaynilaan. Base po doon sa natanggap nating impormasyon, UNTB competition. Ewan ko lang kung ano yung UNTB niya, pero ito po yung kinumpirma na din sa atin ni Ginoong Jerry Alili. Ang problema, sabi po nung mga nakausap natin, ang pangako daw yung 50,000 papremyo para po doon sa naturang kompetisyon ay hahati-hatiin ng po mga player. Hindi ko lang alam kung anong kompetisyon yun. Pero as I understand, parang yung mga ginagawa sa rescue yung kompetisyon yun. Pero anyway, nakipag-set nga sana tayo ng interview para maliwanagan. Pero tumanggi muna si Mr. Jerry Alili. Ewan ko bukas, araw ng Sabado. Gusto lang nating malinawan, malaman yung katotohanan sa likod ng kompetisyon. Kasi meron daw pong premyo, 50,000 pesos at ang pangako, hahati-hatiin doon po sa mga lumahok na miyembro ng PDRRMO na nagawang maipanalo yung pong kompetisyon, kaya sila po may premyo 50,000. Kaya lamang, nung isang taon pa yon hanggang ngayon, wala pa. At sa halip na ibigay yung premium 50,000 pesos doon sa mga sumama sa kompetisyon, kaya nagsumikap yung mga yung mga tauhan ng PDRRMO. Dahil siyempre at stake 50,000 pesos, malaki-laki halaga po yun. Sa halip, sila po sinisingil pa ng 8,500 pesos para daw doon sa expenses sa eroplano at sa accommodation. Biruin nyo yun. Hindi na nga ibinigay yung 50,000 pesos, sinisingil pa. Walang magagawa yung mga tauhan ng PDRRMO dahil kakaltasin sa sweldo Diba? 8,500. Ewan ko kung isang kaltasan lang yun. So nagtataka ngayon, yung po mga sumali sa kompetisyon, kung bakit hindi na nga ibinigay yung 50,000 pesos, sisigilin pa ng titig 8,500 pesos para sa fare at saka sa accommodation. Nung makausap ko itong si Mr. Jerry Alili, ewan ko kung sino yung nagsasabi nito to, kasi isang taon pa to Nung ating makausap at mag-inquire kay Mr. Jerry Alili, siya namumuno ng PDRRMO, ang sabi niya, hindi pa daw nakukuha yung premyo. Kasi ayaw pa niyang magpa-interview. May mas mga mahahalaga daw pong dapat mag-ayusin. Okay? So, okay lang naman yon na karapatan niya at totoo naman na may mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at unahin. Pero ito, lumalabas, madali lang naman ito
Gusto lang malinawan ng mga involved sa naturang kompetisyon, ha? Kung yung bang 50,000 pesos na yun, ibibigay doon po sa mga sumali sa kompetisyon. Kagaya ng binabanggit ko, nung makausap natin si Mr. Jerry Alili, sabi niya, abay, hindi pa natatanggap yung naturang premyo. Pero, base po doon sa nagbigay sa atin ng impormasyon, right after the competition, matapos tanghaling kampiyon doon sa naturang kompetisyon, agad daw pong ibinigay yung cheque. At mukhang nagbago na daw ang isip nitong si Mr. Jerry Alili, at sa halip na hati-hatiin kagaya ng ipinangako doon sa mga kasali sa kompetisyon, para sa provincial government na lang daw yung naturang pera na yon. Kaya nga gusto din nating alamin yung sistema nito. Kung sakali mang hindi natin makausap itong si Mr. Jerry Alili, alamin natin sa Provincial Information Officer kung sila aware dito. Doon sa 50,000 pesos na yon, at yung 8,500 na sisingilin doon po sa mga sumama sa kompetisyon. Kasi sabi nila, kung alam na lang namin na kami pala yung sasagot sa sarili namin pamasahe, hindi lang kami sasama. Di ba? Hindi lang sila sasama dahil malaking halaga po yung 8,500 para sa isang ordinaryong manggagawa po. Hindi pa mga mga ito, hindi pa mga regular employee. Mga contractual employee lamang po yung mga sumama doon po sa naturang kompetisyon na umaasa, kaya nagsumikap na manalo, dahil nga po doon sa papremyo na 50,000 pesos. Nakuha na daw yung premyo, hindi pa ibinabalik. Pero sabi ni, ako sinong nagsisinungaling, kung yung mga sumali sa kompetisyon na nagpaabot ng impormasyon sa atin, o itong si Mr. Jerry Halili na sabihin sa atin, hindi pa daw nakukuha yung naturang premyo. Katakataka naman na hindi pa nakukuha yung premyo dahil nung isang taon pa yan. Nung isang taon pa yan. At sasabihin niya na hindi pa nakukuha yung premyo, yung cheque daw na ibigay na. Sabi nung nagpaabot sa atin ng impormasyon. Ngayon, ang sabi po noong mga kasama sa kompetisyon, okay na lamang daw po na wag na ibigay sa kanila yung premium 50,000 pesos. Wag nang hati-hatiin doon sa mga nagpakahirap sa kompetisyon. Wag na lamang daw silang singilin ng 8,500 pesos para sa fare, plane ticket at sa accommodation. Kawawa naman sila. Magkano lang sinusweldo ng mga yan? Tapos kakaltasin mo pa yung 8,500 pesos sa ganitong panahon. Kailangan ng mga yan, yung pong datong, yung pera. So sana po, ito mabigat. Dahil kaninang umaga, muling nag-text sa atin yung mga informante natin, at sila daw po ay pinapagalitan nitong si Mr. Jerry Alili. At ang sabi daw po, sino daw yung nagsumbong kay Mr. Rod Evangelista, yung tungkol doon sa naturang kompetisyon na yun. Okay? Maliwanag na daw po yun. Hindi naman maliwanag. Kaya nga gustong liwanagin, hindi naman magpapaabot sa atin ng kanilang sentimiento yung mga kasali sa kompetisyon kung maliwanag na sa kanila yan. At may pagbabanta pa raw itong si Mr. Jerry Alili na tatanggalin sa trabaho kung sino man daw po yung nagsumbong sa inyong lingkod. Wag namang gano'n. Napakasimple lang naman yan Gusto lang malinawan ng mga tao. Kung ano ba talaga. Yung bang 50,000 pesos na yan ibibigay sa kanila o hindi. Kung hindi, wag na lang daw silang pagbayaran. Kasi yun ang pangako Yung 50,000 pesos, kung sakasakaling mananalo, ibibigay doon po sa mga player. Nung bandang huli, nung manalo na tinanggap na daw yung check, di umano, hindi na sa kanila. Para sa provincial government na daw yun. Okay? Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero dapat pa rin pong malinaw. At wag niyong tatakutin, Mr. Jerry Alili, yung mga tauhan na nagsumbong sa akin, kung malalaman nyo kung sino nagsumbong, yung tatanggalin sa trabaho. Wag namang ganun. Simpleng bagay lang naman yan. Gustong malinawan Wag namang ganun. Okay, sa ating mga pag-uusapan, ngayon po nga pong ito ng Biyernes para po sa ating palatuntunan Kaitang Batas. Pag-uusapan po natin yung mga karapatan ng may utang po sa pamamagitan po ng credit card.
At hindi po pag-uusapan sa pamamagitan po ng katanungan ni Patrick, yung pong basihan para masabing walang bisa ang isang kasunduan. Susunod ay ito namang sitwasyon at katanungan nitong si Lugen. Nanalo daw sa kasong isinampa laban sa employer niya kung saan ipinabatid ng labor arbiter na ito daw si Lugen ay dapat ma-reinstate na ibalik sa trabaho sa dating posisyon niya sa kumpanya. Pero ayaw daw pumayag ng employer niya na pumasok na siyang muli sapagkat iaapila pa raw nila yung kaso. So tinatanong nitong si Lugen kung tama ba daw yun. At kung aabutin pa po tayo ng oras, ito pong sitwasyon at katanungan nitong si Van, yung mahilig daw magtanim ng puno yung kanyang kapitbahay sa kanyang bakuran. Kaya lang napansin itong si Van na may itinanim siyang puno malapit sa hangganan ng kanyang lupa. Ipinabubulot niya yung itinanim niyang puno dahil siguradong manghihimasok ito sa kanyang lupa kapag ito po'y lumaki na. Pero tumanggi yung kanyang kapitbahay sapagkat may karapatan daw siyang magtanim sa loob ng kanyang lupa. So itinatanong nitong si Van kung ganun ba daw yun. Ang lahat po ng yan sa kabuuan po ng ating pagtatanghal ngayong hapong ito ng Biyernes para po sa ating palatuntunan kayo at ang batas. Ang alam po ng ating partner sa baging teknikal, Super Albert Balena, sa po inyong makakasama, ROD Rod Evangelista, bumabati po at nagpupugay sa inyo ng isang mapagpalaya at siyempre isa pong makakalikas ang hapon ng Biyernes sa inyo pong lahat. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Liwa SP Super Radyo. Sa pagtulog, Super Radyo. Sa pagising, Super Radyo. Sa pagkain, Super Radyo. Sa lahat ng oras, Super Radio. Super Radyo. Super Radio sa umaga, Super Radio sa tanghali, Super Radio sa gabi, Super Radio bawat segundo, bawat minuto. Super Radyo. SP Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright, balik po tayo mga kapuso. Oras natin alas 4:29 po ng hapon. Bukas, araw ng Sabado alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Yung pong ating palatuntunang kumpanyero. Siyempre, makakasama natin dyan si Attorney Noel Escote Aquino. At tingnan natin doon po sa mga sumusubaybay na mga tauhan ng PDRRMO na sumali po doon sa kompetisyon. Actually, hindi po taga PDRRMO. Mr. Jerry Halili yung nagpaabot sa atin ng impormasyon. Maaaring nakakwentuhan yung mga taga PDRRMO at ipinabot sa atin yung pong hinaing. Ito naman po, Mr. Jerry Halili, paglilinaw lamang po. Tungkol po doon sa napanalo ng 50,000 pesos doon sa sinalihang kompetisyon na nung una ang sabi, hahati-hatiin po para po doon sa mga sumali sa kompetisyon. Yun doong pangako Kaya nga nagsumikap itong mga tauhan ng PDRRMO para maging kampiyon at makamit yung grand prize yata yun na 50,000 pesos. Pero nang manalo na, may bigay yung cheque, ayon doon po sa mga taga PDRRMO, nakalimutan na sila at sabi sa provincial government na daw yun. Ang problema pa nito,
Bakit nyo naman sinisingil ng 8,500 nung umalis naman kayo dyan? Hindi nyo naman sinasabi na kanya-kanyang gastos yun. Ang alam ng mga sumama, sagot ng provincial government. Tapos ito, nanalo na nga ng 50,000 pesos. Sisingilin nyo pa ng 8,500 para sa fare and accommodation. Hindi nyo na nga sinunod yung pangakong hatiin sa kanila, yung 50,000 pesos na panalo. Yun lang naman po. Ang sumali naman, Huwag kayong magagalit. Huwag nyo tatanggalin sa trabaho. Anong gagawin nyo dyan? Manghuhula kayo kung sino nagsumbong sa akin? Nagbanta daw Pag naalaman kung sino nagsumbong sa akin, tatanggalin daw sa trabaho, sabi ni Mr. Jerry Alili. Anyway, ayan nyo po. Ayan, nililinawin lang natin. Bukas, pag-usapan natin yan. At kung di man natin makausap si Mr. Jerry Alili, kung ayaw man tayong sagutin Mr. Jerry Alili, padaan natin sa Provincial Information Officer ng Kapitolyo, si PIO Winston Arsaga. Mamaya ite-text na din natin para mayroon na siyang impormasyon kaugnay po sa pag-uusapan at atin pong bubusisiin bukas sa palatuntunang kompanyero. Alright, mamaya na natin batiin yung mga nanonood sa atin. Unahin na muna natin ito pong karapatan ng mga may utang sa credit card. Okay? Alam niyo po, bilang mga nagpapautang, yung po mga credit card company, meron pong karapatang maningil. Doon po sa mga nangutang gamit po yung credit card na kanila pong ipinagkaloob sa kanilang mga kliyente. Okay? Hindi lamang po yung karapatang maningil. I understand, may patong na din po yan. Siyempre, paano naman kikita yung credit card company kung ang sisingilin, yun lang talagang presyo nung pong kinuha nila. Okay? Meron din po silang karapatan na ibigay yung paniningil sa mga collection company para maningil ng kanilang mga pautang kapag ang nasabing pagkakautang po ay kinakailangan ng mabayaran. Okay? Ito po ay sa mga pagkakataong ang obligasyon ng nangutang na magbayad ay umabot na po sa takdang araw. At hindi pa nito nakakabayad ng kanyang pagkakautang. Subalit, ang karapatang maningil nito ng mga credit card company ay hindi po dapat maging dahilan para guluhin yung pong buhay ng nangutang. May mga karapatan din po yung mga nangungutang na mabigyan ng proteksyon laban po sa mga hindi makatarungang paraan ng paniningil ng utang. Meron po mga paraan na maayos upang makapaningil po ng pautang yung mga credit card company. Ipinagbabawal po ng batas yung paggamit ng mga hindi makatarungang paniningil tulad po ng paggamit ng mga mapag-insultong mga salita. Hindi po pwede yung ganyan. Lalait-laitin nyo po yung kliyente, yung nangutang. Okay? Meron po regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan binigyan po ng klasifikasyon bilang unfair collection practices. Ito yung mga itinuturing ng Central Bank na unfair collection practices. Yung hindi makatarong ang paniningil doon po sa mga credit card holder. Okay? Una, use or threat of violence or other criminal means to harm a person, his reputation, or property. Tatakutin mo. Tatakutin mo na may gagawin kang hindi maganda, hindi legal, para saktan yung pagkatao at yung reputasyon noon pong may pagkakautang sa credit company or doon po sa may hawak po ng credit card. Use of obscenities, insults, or profane languages which amounts to a criminal act or offense. Yung mga masasakit na pananalita laban po doon sa tao. Doon sa may pagkakautang. I-insultin mo yung may pagkakautang. Hindi po pwede yung gano'n. Pinagbabawal po yon. Disclosure of the names of credit card holders who allegedly refuse to pay debts unless authorized by law. Ipagkakalat mo, ipagchichismis mo na, ito si Pedro. May pagkakautang ito doon sa kumpanya namin, hindi nagbabayad, balasubas. Hindi po pwede yung ganung uri ng paniningil sa isa pong may pagkakautang. Threat to take any action that cannot legally be taken. Tatakutin mo. Halimbawa, sabihin mo, ipapapatay kita pag hindi ka nagbayad. Illegal po yun. At hindi din po pwedeng gawin yun.
Sunod, purposely communicating or threatening to communicate false credit information. Okay? Any false representation or deceptive means to collect any debt or obtain information concerning a cardholder, and making contact at unreasonable or inconvenient hours before 6 a.m. or after 10 p.m. unless the account is past due for more than 60 days. It is with express permission or said times are the only reasonable or convenient opportunities for contact. Okay? So hindi po pwede, dapat, na kayo maniningil ng lagpas na ng ika-6 ng gabi, 6 p.m. Or 6 or after 10 p.m. Okay? Before 6 p.m. ng umaga. So po pwede lamang po kayo maningil 6 a.m. hanggang 9 p.m. Hindi po pwede na alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, alauna ng madaling araw. Hindi rin po pwede alas 5 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw. Pero meron pong exemption. Pwede nyo gawin yun ng maniningil kung matagal ng due yung pong naturang pagkakautang. At naniniwala na hindi kasi matagpo sa pagitan ng oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So, posibleng makausap either after 10 o'clock or before 6 a.m. 6 in the morning. Pinapayagan po ng batas yun. Okay? So, dyan po sa mga binanggit po natin, makikita natin na kahit po yung taong mayroong pagkakautang ay marapat din po mabigyan ng kaukulang respeto. Yan po sa pagkakataong siya po sisigilin sa kanya pong obligasyon. Kapag meron pong paglabag doon sa mga nabanggit na regulasyon, maaaring dumulog sa Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga pagkakautang para po sa kaukulang tulong. Okay? Subalit kahit mayroong ganitong uri ng pamunuan or panuntunan ang Bangko Sentral, marapat isipin po ng nangungutang na siya po meron ding obligasyong bayaran yung pong kanyang mga pagkakautang. At kung meron pong dahilan na hindi niya ito mabayaran, maaari naman siya makipag-ugnayan sa institusyon na kanya pong pinagkakautangan at makipag-usap kayo kung paano niyo mababayaran yung kanyang pagkakautang sa paraang kanya pong kakayanin. Batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay via Facebook. Facebook Live, si Paring Nante Portillo. Yan, inaanak ko yung panganay na babae ni Paring Nante dyan sa Bikutan, sa Kamaynilaan. Good afternoon, Paring Nante. Si Karen Mataria Cabezada. Okay, magandang hapon po, Sir Rod. Always po akong nanonood sa RGMA Super Radio, watching from Quezon, Palawan. Thank you very much. Karen Mataria Cabezada. Ganun din, siyempre, suki natin si Nora Javier. Diyan po sa Calamba, Laguna. Magandang hapon, Rod. Thank you daw. Regards sabi ng mga sisters ko, si Juliet at si Daniel Javier alias Luz. Mga kaklase ko to nung elementary at nung high school. Siyempre si Benji Lucenda. Nanonood din. Maraming salamat. At si Michael De Leon. At siyempre si Cora. Si Hart Cabrera de la Cruz from Ireland. Always. Thank you very much. Sa ating pong pagbabalik mga kapuso, ating pong pag-uusapan yung basihan para masabing walang bisa po yung isang kasunduan. Base po ito sa katanungan nitong si Patrick. Meron daw silang kasunduan yung nanay niya at yung kapitbahay nila. Subalit sabi daw nung pinsan niya, ito raw ay voidable contract. Ano ba daw yung ibig sabihin ng voidable contract? Saan ba sila maaaring lumapit para magkaroon ng karagdagang impormasyon? Okay? Mamaya papaliwagan natin yan sa ating pong pagbabalik sa ikatlong bahagi po ng palatuntunan kayo at ang batas. Magbabalik po inyong lingkod, Rod Evangelista. Oras natin, alas 4:39 po ng hapon. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Mga Bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG.
6 times na tipid sa oil, 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan, walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Bet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed coffee. Mixed in na kape namin everyday. Nominom ako ng mixed in. Mixed in coffee. Mixed and herbal coffee. Marichel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Carlito Bautista, taga Cuyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguilioso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed Coffee. Doc F, a Doc Alternativo formula. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapo 5 Easy Insecticide. Zapo 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapo 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, anin ang tanim ay masagana. Kaya Zapo 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapo 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapo 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapo! Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nina Redil. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga puso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:44 po ng hapon kay Marvin. Ano yun? Marvin Rosario. Yan. At kay Karen, Mataria. Ang labo na. Ayan, dito pala, Karen Mataria Kabisada. Alright. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating palatuntunang Kwentang Batas. At atin pong pag-uusapan this time, ito pong sitwasyon at katanungan nito pong si Patrick. Meron daw kasunduan yung kanyang nanay at yung kanilang kapitbahay. Subalit sabi daw ng kanyang pinsan, ito raw ay voidable contract. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng voidable contract? Tanong dito si Patrick. Okay?
para sa iyong kaalaman, Patrick, okay, ito yung mga sumusunod na requisite o rekisito na kinakailangan upang masabi na mayroong validong kasunduan. Okay? So kapag ka itong mga requisite na to ay nakapaloob doon po sa isang contract, sa isang kasunduan, valid po yung contract. Now, kung dito sa mga requisite ito ay may isang kulang, pwede pong maging voidable yung pong contract. Unahin natin, ano ba itong mga requisite na to? Una, consent o pagsang-ayon ng parehong mga partido. Kasi sa kontrata, dalawang panig yan eh. Di ba? Dalawang panig po yung nagkakasundo sa isang kontrata. So kinakailangan, yung magkabilang panig, may pagsang-ayon doon po sa kanilang kontrata sa kung ano man yung napagkasundoan o ano man yung napagkontratahan. Pangalawa, object certain o yung bagay na paksa ng kasunduan. Okay? Halimbawa po, yung kontrata nila para po sa pagde-deliver ng isang bagay. Okay? Yun yung object certain na tinatawag. Dapat nakapaloob yun kung ano yung pinag-uusapan doon sa naturang kontrata. At halimbawa, yung isang partido siya magdadala ng bagay niyon o magpuproduce ng bagay niyon, meron namang kakibat na obligasyon yung isang partido. Halimbawa, yung isang partido, kukunin yung object niyon pero babayaran niya doon sa unang partido. At pangatlo, cause o sanhi ng pinakadahilan kung bakit pinasok yung kasunduan. Okay? Ano ba yung dahilan? Bakit kayo nagkasundo? Okay. Ngayon, nagiging voidable po, iba po yung void at voidable. Kasi pag void, antimano, wala ng bisa yun. Okay? Pero pag voidable, ibig sabihin nun, may pagkakataon na mawala ng bisa yung naturang kontrata na yun. Okay? Void, sisimula pa lang, yung void ab initio, sisimula pa lang, wala ng bisa. Pero yung voidable, valid yan hanggang sa ito po ay ma-declared as void. Okay? So, nagiging voidable o maaaring walang bisa ang isang kasunduan kung meron pong depekto o sa consent ng isa sa parehong partido, particular po na nakasal sa ating civil code. Basahin po natin yung isinasaad ng Article 1390 ng Civil Code. Sabi po ng batas, the following contracts are voidable or annulable even though there may have been no damage to the contracting parties. Okay, number 1, those where one of the parties is incapable of giving consent to a contract. Isa po doon sa nagkasundo sa kontrata, wala pong kakayahan na pumasok sa isang kasundo. Halimbawa, minor. Okay? Isang minor pumasok sa kasunduan, hindi po pwede or voidable po yung contract. Maaring mapawalang bisa. Nagbigay nga siya ng consent, kaya lang in his capacity, minor siya, hindi po pwede yun. Pwede po maging void or voidable contract po ang kalalabasan nun. Okay? Pangalawa, those where the consent is vitiated by mistake or violence. Nagkasundo kayo, parang may pirma sa isang kontrata, kaya lang nakuha mo yung pirma ng iyong kakontrata